Hello guys and gals! Kumusta? It's been a while since I did my last live here. Sorry to my English speaking friends because I'm gonna do this live in my native tongue, which is Filipino. So, kumusta mga kabayan? Time check, it's 8:04 a.m. Houston, Texas time. Sa Pilipinas, it's 10:04 p.m. Tama ba? Time brought to you by... Wala tayong sponsor. By the way, yung unang mag-review dito, let me know comment down below yung ating audio, kung kumusta yung audio natin. Daming mga kaganapan ngayon. Actually, matagal na ako hindi nagla-live eh. Na-encourage lang ako dahil tinanggal na daw ni ayun pa pala, hindi ko nalagay sa caption. No? Tinanggal na daw ni paring Mark Z yung mga fake checkers niya. And yung mga kababayan ko na gumaya tapos na restrict pa rin, no? Sabi niya dun sa video, mag-start siya sa US. Not for any other reason maliban sa, syempre ang Facebook kasi is US-based company, kaya nag-start siya sa US. US-based company siya eh. So, start siya sa bakuran niya. Ganun lang kasimple yun. Walang ibang favoritism, no? Kumukulo yung dugo ko pagising ko pa lang eh. Nag-comment ako dun sa post ng nakalimutan ko na kung ABS-CBN or GMA7, no? And then meron doon sumasagot, hula ako taga California eh, na Democrats eh, Democrats. No, shout out sa mga new followers ko and nagla-like ng mga post ko. I'm glad to see and hear na pwede na tayo magsalita dito. Kung hindi nyo pa napanood yung speech ni paring Mark Z, panoorin nyo, no? From his words, sabi niya, gagayahin na lang daw niya yung tatanggalin na daw niya yung fact checkers, gagayahin na lang daw niya yung X or Twitter ni Elon Musk. So ibig sabihin, sino yung tama? Diba? Siya yung gumaya, siya yung nagbago, so ibig sabihin, siya yung mali. Mali yung ginagawa niyang censorship. So, doon sa isang question, why now? Bakit ngayon lang kung kailan nanalo si Trump, no? Kasi nga nanalo si Trump. Yan ang epekto ni Trump, no? Natakot yan si Mark Z na habulin siya. Ipapatawag yan kasi hindi uubray yung mga pinagagawa nila na nagkaroon talaga ng censorship sa FB. So, nung panahon ng eleksyon, lalo na ng 2020, hindi ka pwede mag-type, hanapin or mag-post ka ng video or mag-post ka about Hunter Biden laptop. Dinideny nila, hindi raw totoo, wala daw laptop. And then, nung natapos na eleksyon, it was found out, totoo pala na may laptop na tatago si Hunter, ganyan. Tapos, yan, nakasuhan na nga si Hunter, di ba? Nakasuhan si Hunter ng tungkol sa barel. Monet Yams, good evening. Kumusta yung audio ko? Okay ba yung audio ko? Bago ako magtuloy. So yun nga, nakasuhan si Hunter na Biden tungkol sa barel nung 2016 ba yung kaso? Pero yung pardon ng tatay niya hanggang beyond daw. Kasama na nung nando siya sa Burisma ng Ukraine. So talagang corrupt talaga. And yet, the sad part is, may mga tao pa rin na sumusuporta sa ganyan. So, sa party ng mga Democrats. I don't know why. Ngayon lang, meron akong ka-exchange kumukulo nga dugo ko Pinoy, malamang taga-California to Ka-exchange ko sa post ng ng GMA7 ba yun? Tungkol kay Trump. Hahatulan na daw si Trump nung corrupt na judge. Sabi ko, okay po. Ay, thank you, Monet. Thank you. So, sabi ko, what law did he break? What law? Kung doon sa hindi nakakaalam, may mga nagsasabi, felon yan si Trump What law did he break? Sabi, ang tawag niya, sabi niya, fraud. May mga kung ano pa Guys, those are made up lawsuits. Yan, pwede ko sabihin dito, tingnan natin. Wala yung fake checkers Those are made up lawsuits. Ang tawag doon nga, election interference. Alam niyo ba yun? Tumatakbong presidente si Trump, kinasuhan, puro kabalbala na kaso.
Sabihin nyo, anong katibayan mo? Diyos ko po. Sabi nga kakasuhan nga daw tungkol kay, yung nga Stormy Daniels. Keep in mind, nung na-encounter niya si Stormy Daniels, well, meron niyang question ng morality, pero ethical issue, pero hindi legal issue. Kasi, nung nagkaroon sila ng encounter ni Stormy Daniels, more than 10 years ago na yon. Alam niyo yun, pag more than 10 years ago, kahit pa paano, at saka wala namang kaso kasi wala siya sa posisyon noong time na yon. Private individual siya. So yun, hinahabol nila yon, no? Hush money daw. Okay. Hindi totoong kaso yon. Pangalawa, yung sinasabing fraud, nagbenta si Trump ng property, mas malaki daw sa actual value ng property. Lahat naman tayo, ganun ang ginagawa eh. Kung yung bahay mo, ibibenta mo, ang value ng bahay mo, 300,000. Sabihin mo na, sa Pilipinas, para makarelate kayo, kung ang value ng bahay mo is 1 million, ibibenta mo ng 1.2 kasi tatawad pa, di ba? Syempre, kailangan mo rin kumita. So, alam nyo, kinaso nila kay Trump doon, fraud. Lahat naman tayo, ganun ang ginagawa eh. Di ba? Ganun talaga, kung magbebenta ka, mas mataas talaga sa value. Hindi pwedeng palugi, kaya ka nga nagbenta eh. Pero yet, kinasuhan siya ng district attorney ng New York, tapos yung na-corrupt, tapos yung judge doon corrupt din. Kaya nga, 'di ba? Tapos yung isa pa si Fannie Willis, corrupt na district attorney, yung prosecutor boyfriend niya pala, corrupt din. Kaya ngayon sila ngayon baka ma-disbar pa eh. Baka sila yung makulong eh. No? And the sad part is, may mga kababayan tayo na hindi alam, hindi nila alam ginagawa nila, o hindi nila alam yung sinusuportahan nila. Related yan, guys, kasi ganyan ang gawain ng mga Democrats, mga Democrats. Kita nyo? California is burning figuratively and literally. Yeah, literally, it's burning. Bakit? Kaya, discussion lang kami ng anak ko eh. Why? What is so special about California? I mean, i-research nyo na lang, tamad ako magano, no? Para magkasunod na yung mga wildfire nila eh, magkakasunod. No? Yung unang nabaltaan ko about wildfire sa California na sumunog din ng mga neighborhood eh. Meron doon lalaki na ginamit yung Toyota Tundra niya eh. Nagligtas siya ng mga tao kaya naging hero siya. Tapos yung Toyota, pinalitan yung Tundra niya, pinalitan ng bago. Siyempre, marketing yun para sa Toyota eh. Nag-survive ng wildfire. Mike T, good morning sir. Good morning. Manny Silvano, good evening. Good evening sa'yo. So, what is special about California? Why it keeps on burning? Why does it keep on burning, yung California? I'm not praying for bad things to happen to people, pero you have to ask why, bakit? 'Di ba? Bakit nga ba? What's so special? And then siguro gagawa ko lang ng separate video para mapakita ko yung actual footage. May vlogger doon sa California, talagang vlog niya yung mga nasusunog eh. Nagtataka nga ako paano siya nakapasok doon eh. Siguro dapat papaalisin ng pulis yung mga yung mga tao, pero siya nakakapag-video siya, no? Siguro dahil sobrang busy na ng mga pulis, hindi na siya maasikaso. Okay? Nag-evacuate na lahat. May isang kwento ako eh. Dati yung ate ko nagbakasyon from the Philippines, nagbakasyon dito. Pero bago siya dito, pumunta sa Texas, dumaan siya California, tumira siya dun sa kaklase niya. Yung kaklase niya, ganda daw ng bahay, gated ang community sa California, $1 million house. No? Ganda ng bahay, gated ang community, mag-asawa, maganda ang trabaho, parehong professional, I don't know kung doktor yung isa. Sobrang mayaman talaga. Ang notable lang na napansin niya, nung kumain sila sa paper plates at plastic spoon and fork, tsaka lahat disposable. Bakit? Sa tingin nyo, bakit? Ang ganda ng bahay. Wala daw tubig. May problema sa tubig ang California. Walang tubig. So imagine niyo, yun isa sa clue why California is burning. Wala silang tubig, no? So it points to the Jay Santiago. Good morning. So it points to that issue again, why California is burning. Wala silang tubig, tapos it points to the issue of climate change daw, no?
Walang tubig, puro disposable ginagamit na. So are you saving the planet? Kung ano, kung are you saving the planet kung puro disposable ginagamit nyo? No? Keep in mind, sabi ko, mayaman to ha. Eh di lalo na siguro yung ano. Kasi nga wala, mas mahal pa raw mas mahirap kumuha ng tubig eh, kasi mga disposable spoon and fork, mga ano eh. 'Di ba? So yun ang clue ha, why California. Plus, 'di ba nandiyan yung mga climate change activists sa California. Ito yung sinasabi sa inyo, they don't want to cut trees. Ayaw nila magputol ng puno. Kaya pag may nasunog diyan, sunog lahat. So there is such a thing as controlled logging. Ano 'yon? Ito yung forest. Ilalag mo yan sa gitna. Ibig sabihin, puputulin mo yung mga puno niya sa gitna para hindi sila magka-connect directly. Para pag nasunog to, ito lang. Pag nasunog to, ito lang. Hindi masusunog lahat. Sa California, they don't do that. So, yung puno, everywhere, hanggang bahay, connected. So, pag nasunog, sunog lahat. Miles Flores de Oeste, good day, good day. Marizon Domingo, oy, thank you ma'am. Good morning, good morning. Vince Morales, good evening bro. Feeling ko malapit na zombie pa yung mga, ay nako. Isa pa yan, no? Kaya nag-test run ako kahapon kung if you're following this yung profile kong to, sabi ko COVID-19 is a scam. Kasi nga wala na daw yung fact checkers, mga fake checkers, no? Noong dati, naggawa ko ng video about yung mga COVID-19 vaccines na dineliver from somewhere. Alam niyo, nagkaroon ng restriction 28 days. Grabe. Ano bang masama sa sinabi ko, di ba? Ayaw lang nila kasi magkaroon ng ayaw nilang mabuhay yung interest ng tao about the COVID-19 vaccines. Which, I don't know if it's really a vaccine. Hindi naman totoong vaccine yan. Pwede na nating sabihin. Guys, kung nasa Pilipinas kayo, wag nyo akong gagayahin kasi baka ma-fact check kayo. May fake checker pa dyan sa Pilipinas eh. Sabi, hindi pa natin alam. Depende kung sino makapagsabi na nawala na. No? May nag-test nga kahapon eh, na-restrict pa din eh. Inuna lang daw nilang tanggalin yung fact checkers ng mga nasa US. Sabi ko nga sa start nito, not for any special reason, it's because Facebook kasi naka-base sa Amerika. Kaya siguro una nila. Tatanggalin din siguro nila sa Pilipinas. No? Okay, so yan ang ina-expect natin, no? Inaabangan natin, ma-zombie pa. Pero balik uli sa balik sa wildfire yung California. Balik sa wildfire, balik sa kasi yan eh. By the way, yung wildfire na yan, two-edged sword yan eh. Yeah, nakasama sila pero makakabuti pa rin sa nila yan, sa climate change na activism. Sabihin nila, climate change. Talaga? Bakit California lang apektado ng climate change? Napaka-special naman ng California. Magkakasunod yung wildfire ng California almost every 1.5 year. It makes you wonder kung sinasadya ba yan? I don't know. Sinasadya ba yan? Kanina nga, sabi nga, nagdidiskusyon kami rin sa bahay. Sabi ng miss ko, why is it that, may nababasa siya ng comment na pag daw yung gusto magkaroon ng pondo, gumagawa sila ng sarilang fire. Naalala ko tuloy yung pelikulang Backdraft. Bata pa ako noon. Panoorin nyo. Available pa rin yan sa internet. Backdraft. Merong mga series of fire sa city nila. May mga namamatay. And then, pinakahuli, natuklasan nila, ang nagkukos pala ng sunog, ang arsonist, yung chief of nila, ng fire department, para daw magkaroon ng pondo kasi iniislas yung pondo. I don't know kung totoo, no? Pero watch that movie. No? So, yun nga guys, no? Test run natin. Pwede ko sabihin, according kay Mark Z, wala na daw mga fake checkers. So, tinesting ko kahapon, 2 post. Sabi ko, okay, COVID-19 is a scam. So, may nag-comment nga na I don't know, Amerikano. Sabi niya, totoo daw yung virus. Kaso daw, sabi ko, no, there's no virus. Walang virus. 2025 na, hindi pa rin na-isolate yung virus na yan. Shoutout sa mga medtech na makakapanood ng video na to. Medtech kayo, na-isolate na ba yung virus? Or nasa health profession kayo? Doktor ka.
Na-isolate na ba yung virus? Nurse ka, na-isolate na ba yung virus? Let me know. I'm here all week. Di ba? Hindi totoo yan. Tinakot lang kayo para matakot kayo na, uy, yung iba nga, di ba, parang zombie apocalypse no, nung last day ng bakunahan sa Pilipinas, umakyat pa sa mga rehas. Bakunahan nyo ako, bakunahan nyo ako. O, ano nangyari? Tumaas ang incidence ng cancer, ng heart condition, kung ano-ano pa, and ang daming nategi. Carmelita Sagidal, good morning. No? So, it's a scam. Tinakot kayo. So, ito na naman. Alam nyo, nakakabisit na talaga tong GMA7 tsaka ABS-CBN. May bago daw virus sa China. Talaga? Talungin nyo yung mga taga-China. Hindi nila alam yan. Tapos may isa pa, may kumakalat daw na virus sa Amerika. Tanungin nyo yung mga taga-Amerika, walang ganyan. Walang ganyan. Sa Pilipinas lang kayo binobomba ng binobomba. So it means, compromise na yung, yung media sa Pilipinas talaga. Bayad na yan ni Soros. Bayad na yan ni Papa Schwab, Klaus Schwab. Ha? Bayad na yan. Okay? Sa Pilipinas lang kayo binobomba. And the sad part is talaga, ang nakakalungkot, may naniniwala. Hindi naman nila gagawin yan kung walang naniniwala eh. Naalala nyo no, nung panahon ng scamdemic, yung mga tao sa Amerika, lalo na sa mga free states, nagrarally sa kalsada, walang mask, ayaw ng mask mandate. Tapos sa Pilipinas, takot na takot, uy, ba't di sila sumusunod? Meron ako kaklase ganun eh. Kinikriticize nila yung mga nagrarally. Ay, di sa Amerika eh, kaya dumadami ang virus eh, nag-mutate dahil sa mga katulad nyo eh. Talaga? Ang sinisi pa talaga yung hindi nakamas. Di ba vulnerable yung mga hindi nakamas? Di ba kami nga dapat ang mabiktima? Pero and yet, binaliktad nila yung narrative na ang delikado ngayon yung mga susceptible, yung mga hindi nakamas. Yung mga nakamas, mga double box, may booster pa, sila ang kawawa. Talaga? Kala ko ba protektado? Di ba yun yung mga post dati? Shoutout doon sa mga nag-post dati na protektado kayo. And yet, nakamas at face shield. Asan yung protection? I mean, you don't believe in the poison that entered your body? Pwede ko na sabihin, ha? So, pakisabi na lang kay Ma'am Lynn, hindi na siya, ewan ko lang sa, sa UK, kung may fake checker pa rin. Hindi na siya pwedeng, hindi na kayo, mag-code pa, mga bakulam na, yung vaccine na yan, hindi naman yan totoong vaccine. That's not a real vaccine. Definition ng vaccine, no, nag-aaral ako and bago mag-COVID-19, it's a live attenuated virus na pinahina lang. Ngayon, ewan ko kung ano lang ginawa, iniba nila yung definition para mag-fit lang sa, sa storytelling alay. No? Okay, balikan natin yung comment ni Vince, no? Controversial yan na pag sinabi mo na yung mga nabakunahan ng COVID vaccine na hindi naman totoong vaccine ay magiging zombies. Controversial yan. To the point na Rachel Nebria, uy, kaano-ano mo si Bong Nebria? Nebria pala yon. Tawag dito? Controversial yan kasi sabi nga nila, no, sabi ng isang doktor dyan na promotor ng vaccine, no, sabi. Asan yung mga nagsasabi na Cora, good evening. Asan yung mga nagsasabi na magiging zombie kami, ganyan. Talaga? Asan na yung sinasabi mamamatay kami pag hindi kami nagpabaksin? Di ba? Ibalik nyo sa kanila. No? Ako, wala akong vaccine. Actually, tumigil na nga ako, pati flu vaccine, tinigil ko na eh. Kailan ba ako tumigil? I don't know kung 2018 or 2019 ako tumigil magpa-flu vaccine. Di ba? Uulitin ko guys, no? Dumating yung COVID scam na yan noong 2020. Early 2020, no? Pero sabi nila, na-detect daw nila ng 2019. Pero pinag-uusapan na sa mga preppers dito sa US. 2017 pa lang, 2016, mga ganun. Eto, uulitin ko, pinag-uusapan na dito sa US, mga preppers sa prepping community dito sa Facebook. No? Pagka i-introduce sila ng DPOP
na substance, ilalagay nila yun sa vaccine. Yun ang yun ang usapan noon. So at that time siguro sabihin mo conspiracy theory yan, conspiracy. 2016 to, we're talking about 2016, 2017. So noong 2018, hindi na ako nagpa-flu vax. No? Hindi na ako nagpa-flu vax. So hindi nyo pwede sabihin na anti-vax ako kasi kompleto ako ng vaccine eh. Bago ka makarating ng US, merong vaccine chart yan eh. Kailangan makompleto ka. Tapos pagdating dito, may yearly na flu vaccine. Libre yun. Tapos pag nagtatrabaho ka sa healthcare, meron kang mga titestingan yung hepatitis antigen mo. Kailangan mo ng vaccine doon. Mga ganon. So, hindi ako anti-vax. Kompleto kami sa vaccine eh. Pero kasi, ang problema, yung COVID-19, hindi yan vaccine. Hindi yan vaccine. Yun na tinawag nila. Kasi pag hindi vaccine tawag nila, sa tingin nyo, magpapa-inject ka? Kung sabihin nila, kailangan natin i-roll out yung yung modified experimental gene therapy drug o pila na. Sino pipila doon? May pipila ba? Experimental gene therapy drug, pipila kayo para hindi kayo magkaroon ng sakit na COVID-19? Walang pipila, walang pipila. O sige. Palitan natin pangalan, sabihin natin COVID-19 vaccine. O siyempre pipila 'yan. 'Di ba? Ayan yung pinag-aaralan ko eh. Antonio Cristobal, yan yung pinag-aaralan ko eh. Kung parehas yan ng sa Maui, Hawaii. Well, kagabi, siguro gagawa ko ng separate video. Pero kagabi, I'm looking at the footage nung sunog sa California. Kita nyo talaga, parang pinapaypayan yung apoy eh. No? Parang pinapaypayan. Kasi meron silang wind event doon na parang may hurricane pero walang tubig, walang ulan. So, wind lang talaga. Ayoko maging full-blown na, I'm proud to be a conspiracy theorist, pero naghanap ako ng basis. Kasi iniisip ko, kung direct energy weapon yan, DEW, wala naman tayo, proof talaga. Siguro, may makakita ba from somewhere na may energy na, mapipicturean ba yan galing sa sky? I don't know. Gusto ko maging logical itong approach ko. Scientific and logical kahit papano. Hindi parang kinain na ng conspiracy yung yung utak ko. So, anong pagkakaparehas ng Maui, Hawaii sa California fire ngayon? Anong pagkakaparehas? Parehas silang malapit sa dagat. Yeah, parehas malapit sa dagat. And actually, yung California, parehas na maganda rin yung vegetation, may mga puno rin siguro lalo na Hawaii, di ba? Maganda tubo ng puno diyan. Parehas yung yun ang parehas nila, no? Parehas malapit sa dagat, parehas na may mga vegetation, ibig sabihin may mga halaman, may mga puno na pwedeng masunog. And ang pinaka-importante diyan, parehas na Democrat controlled. Parehas na Democrat controlled ang Hawaii at California. Imagine, yan ang siguro ang biggest factor. So doon pa lang pagka Democrat ang state mo ay umaasa ka na merong ginagawang masama yan, no? Like sa Hawaii, sinunog yung lugar para ibenta sa mayayaman. Alam nyo ba yung nasunog ngayon sa California, Hollywood area, isa yan sa pinakamahal na real estate. No? If not, dito sa US. Hindi ko alam sa ibang bansa, pero sa US, mahal lang dyan, property. Yung isa sa footage, nakita ko Sunset Boulevard. And nagpunta kami dyan a few years ago, nag-tour kami. Nakasakay kami sa bus, nag-city tour kami dyan. Yung Sunset Boulevard, dyan nagsha-shop and dine yung mga rich and famous, yung mga taga-Hollywood. Dyan sila nagsha-shopping, dyan sila kumakain. Ngayon, sunog. Diba? So yun, sinasabi ko sa inyo, Democrat controlled. No? Alam niyo yung Democrats, yung mga liberals, magaling sila sa virtue signaling, pero yung akala mo maganda, pero ang sama-sama pala. Ano ibig sabihin? Yung climate activism nila, climate change. Kala mo maganda. Maganda, climate change save the planet. Pero are they really saving the planet? No.
No? Nakikinabang sila, pera yan, pera. Shout out kay Al Gore. Nagsimula diyan ng ano, yan, si Al Gore na lang inaabutan ko na global warming. Milyon ang kinita ni Al Gore dyan. Pati yung mga kaibigan niya, mga Democrats dahil sa mga regulations. Los Angeles 2028 Olympics. Sabi ng friend ko, wala daw tubig yung hydrant ng mga sunog at bakit malakas yan hangin, wala namang bagyo. Ang alam ko talaga, may problema sa tubig ang California. Di ba yung kwento ko nga sa inyo earlier? Na yung ate ko, tumira dyan sa California, maganda yung bahay, gated community. Pero nung kakain kumain sila sa paper plates, plastic cups, plastic na spoon and fork. Bakit? Walang tubig, panghugas ng plato. Walang tubig. 'Di ba? Ano nangyari? Ba't wala? Kasi nga yung pamamalakad nila, yung pamamalakad ng ng governor yan. Shout out kay Newsom. No? Kita nyo? Ano nangyari sa California? Panay wildfires, panay sunog, panay nakawan, panay holdapan, San Francisco, basagan ng salamin ng kotse. And yet, may mga kababayan tayo, hindi nakikita yung mali ng mga Democrats. Sinusuportahan pa rin. Yun yung yun yung masaklap. Alam niyo ba yun? Yun yung masaklap Kitang-kita mo na yung mali, pero may mga kababayan tayo na sinusuportahan pa rin ng Democrats. How do you support? Yun nga yung kadiskusyon ko dito sa post ng ABS ba yan? About Trump, sabi ko, how do you support a party that wants to destroy America, hates God, and kill babies? Sabi ko, do you still go to church? Kahit siguro anong religion nyo, pero paano mo isusupport yung party na gusto sirain yung Amerika? Sabi nyo, ano ebidensya mo? Ayaw nila sa Amerika. Di ba, ayaw nga nila maghangka ng flag ng Amerika? Di ba, pagka natitrigger nga sila, pagka may nakita kang flag ng Amerika, yun ang ebidensya ko. Yung hates God. Di ba, ayaw nga nila mag-pray ka? Kahit ano pa religion mo, ayaw nila, sila yung nagtanggal ng prayer sa classrooms. Hindi nyo ba alam? Sa Amerika, dati, bago mag-start ang klase, nagpe-pray. Ngayon, ayaw nila. Natitrigger daw sila. Tapos ginagawa nilang hate, daw ang religion. Talaga, binaligtad na nila. Masama na yung may religion. No? So, masama. Binaligtad talaga, di ba? Shout out sa mga buto sa Sacramento. No? So, binaligtad. And then, hates babies, kills babies pala. Alam niyo ba yung pinapatay nila or ina-abort every year is around 300,000 babies. Every year. So, gapa kasi ang Pinoy sa pera kaya panay suporta sa mali. Junie Cabantaw. Meron akong kaibigan, shout, hindi ko na sabihin pangalan, pero sabi niya, nung umpisa daw, bagong dating siya dito, Democrat siya. Sabi niya, bakit? Kasi dami namin nakukuha libre, binibigay daw sa kanila. Ba't ngayon? Ba't hindi ka na Democrat? Kasi nagbabayad na siya ng tax. Siya na yung... So, sa kanya na kinuha yung pera. Kita niyo yung corruption ng Democrats. Bibigyan nila ng pera yung mga illegals, yung mga walang trabaho, para sila yung iboto. Saan galing yung pera? Hindi pwedeng magic. No, galing yan sa mga nagtatrabaho, sa mga hard workers. Kaya yung kaibigan ko, natawa na lang ako. Nung nagtrabaho na siya at siya na yung kinukuha na ng tax, doon niya na-realize na, dami palang pabigat. Tama, pride flag, imbes na American flag, yung BLM flag na yan. Pati nga Palestinian flag Mas gusto nila Palestinian flag kaysa American flag. Nasa Amerika sila. Makes you wonder. So, kanina habang naglalakad ako, hinatid ko si AJ sa school. Kasi nga, meron akong kadiskusyon Malamang taga-California yun tinatanong ko talaga yung sarili ko. Tanongin ko talaga sila, when will you realize that you are on the wrong side of history? Shoutout na rin doon sa makakapanood nito na hindi naniniwala sa akin. Paano mo marirealize na nasa maling kinakampihan? You're on the wrong side of history. Diyan makikilala mga tao pagdating sa pera. Tama. Which yan na yung yan na yung Hollywood, di ba? Hollywood. Andyan ang pera, dami glamour, pera, pero yung immorality nandyan.
Andiyan na lang lahat ng mga illegal, yung mga wrongdoings, yung mga drugs, nandyan lahat. Lahat nandyan. Oh, ngayon, ano nangyari? 'Di ba? Naalala ko dati, nabasa ko yung article about, sino ba yung ano? Sino ba yung, Charlize Theron. Si Charlize Theron, ang ganda-ganda niya, 'di ba? Taga South Africa. Nabasa ko yung nangyari sa kanya nung bago siya dyan sa Hollywood. Ilang beses din daw siyang ginamit nung kung sino-sino mga producer para lang sumikat. And then the other week naman, a few weeks ago, yung kaibigan ko si Adrian, napanood niya naman daw yung tungkol kay Justin Bieber, kung anong ginawa sa kanya ni Diddy. Parang naawang-awa daw siya kay Justin Bieber. Ngayon, after nung nangyari kay Diddy, na-expose na yung Hollywood, ako din, dati pinapakinggan ko yung mga kanta ni Justin Bieber na masaya lang, pero I will not see him the same way again. Iba na rin ang tingin ko kay Justin Bieber. Iba na, parang ano na siya, sign of sadness dahil inabuso eh. 'Di ba? So that's Hollywood for you. 'Di ba? Yan ang Hollywood. Yan ba yung sinusuportahan nyo? 'Di ba? Those were the days na ikaw or bata ka pa, susuporta mo lang dahil nakikita mo, dahil sikat, pero yung mga kamalian, kasamaan na nangyayari, wala kang pakialam dahil hindi mo naman inaalam. 'Di ba? Yan nga, Pizzagate, Diddy White Party, sama dyan sa Lebron. So yan nga, Hollywood, mga celebrities, mga we live in a very bad world. Yun nga, mag-iiba yung mo eh. Mag-iiba yung perception mo sa mundo eh pagka nalaman mo yung mga ganito na hindi ka na mag-a-aspire, ay sana makapunta ako ng Hollywood, magpa-picture ako doon sa Hollywood side. Mag-iiba na eh. Talaga eh. Sign ng pedophilia to eh. Hindi ako malinis pero come on. Sobrang dumi ng lugar na yan. Malinis lang siya sa picture, sa video, pero madumi ang lugar na yan. Kaya gusto nila nasa pwesto. Yeah, tama, Jay Santiago. Kasi pag nasa pwesto sila, hindi mo sila masisilip. Pwede lang pagtakpan lahat yan. Similar with nangyayari sa Pilipinas, kaya nagpapatayan ng mga politiko dyan, nagbabangayan. Kasi pag nasa pwesto, hindi mo sila pwedeng kasuhan, hindi mo sila pwedeng So, ganun na nangyayari dito sa Amerika, guys. Na-expose na. Yan siguro yung isa sa mga positive effect ng social media, vlogging. Darating nga, sabi ko sa inyo, hindi ko sinusuportahan si Rendon, pero sabi niya wala na maniniwala sa sa mainstream media. Darating ang time, ang ifa-follow na lang natin yung mga pinagkakatiwalaan nating vloggers kasi alam natin hindi nababayaran. I mean, come on, GMA7, bulok na bulok. Nagtataka talaga ako sa GMA7. Dati Christian network yan eh. Dati mga born again nandyan eh. Pero kita niyo yung mga pinopost, mga propaganda ng New World Order, propaganda ng WEF, propaganda ng mga LGBT agenda, mga climate change agenda, yan palagi ang pinopost nila. So ano nangyari sa GMA7? Binayaran na ba yan ni George Soros o bina-blackmail ba sila? I don't know. Tuloy ang bakunahan. Sa Pinas, sobrang mga tao sunod-sunuran sa maling Kaya nga, alam mo, Juni, Kabantaw, natatawa ako na naiinis pa rin pag nakakita ko ng mga footage sa Pilipinas, dami pa rin nakamas. Nagbalita nga isang araw, nakamas, naka-face shield yung sa mga pulis sa Laguna. Nakamas, naka-face shield. Para saan? History repeat itself. We should learn from history, otherwise, history will repeat itself. Pag hindi tayo natuto, uulit lang yan. So, ano nangyari? Inuulitan naman nila yung bakunahan na yan. Inuulitan naman nila yung mga virus na yan. Diyos ko po. And yet, the sad part is, may mga kababayan tayo bumibili. They are buying the idea. Bayaran mga media. Ako, obvious na, kung hindi yung panahalata, GMA7 sa Facebook, panay ang post about climate change, panay ang post about the LGBTQ++ agenda.
Yung parehong babae nagpakasal, ibabalita nila yan, newsworthy yan. Parehong lalaki nagpakasal, ibabalita nila yan. Ha? Ayun na nga hula ko, needs. No? Binili ni George Soros ng 200 plus million. Yan na nga hula ko. Na-observe ko kasi dati pa ako nagpa-follow sa GMA7, no? Parang nagbago yung trend ng mga post ng GMA7. Dati, di ba tinanggal na nila yung 700 Club? Ay, mga bata ngayon, hindi na alam yan. Pero, alam ko dati Christian Network yan eh. Pero yung mga post nila, no? LGBT agenda. Parehong lalaki, nagpakasal, ibabalita yan. Sobrang bugok ang GMA7, pera lang katapat. Obvious na obvious. No? Kaya ako, minsan hindi ako nakakatiis, nagko-comment talaga ako doon. Bakit? Kasi may mga kababayan tayong bulag at bingi. Naniniwala pa rin sa GMA7. Sabi ko, oy, tanggalin nyo na yung mga mask nyo, 2025 na. Peke yung COVID na yan. Sabi nyo, anong patunay, anong proof mo? Na-isolate na ba yun nila yung virus? Paki-check nga ako na-isolate na yung virus na hindi nag-i-exist. Hindi nila ma-isolate kasi hindi nag-i-exist. Trangkaso kasi yun. Bakit nila pinili yung trangkaso para palitan na lang pangalan, gawin nilang COVID-19? Kasi di ba madaling kumalat na ng trangkaso. Anytime pwede kang magka-trangkaso. Kahit may trangkaso ka, wala kang symptom, may trangkaso ka. Very communicable kasi siya. Newsworthy is not worthy. That is true. No? That is true. Halatang nabili na ng ni George Soros tong GMA7. Meron ako dating napanood na video sa YouTube Amerikano, sabi, how would you define George Soros? Sabi, George Soros is the epitome of evil. Kung may naisip kang napakasamang tao, eto na yon. Eto na yon. Ewan ko kung napanood nyo yung kumalit na video, journalist na kumakain sa resto na pinag-usapan after ng video climate change na naman ang ilalagay sa news. Hindi ko nakita yan. Pero yan, kita nyo yung GMA7 guys, papalit-palit lang sila. COVID-19 scare or virus scare. Tapos, pagdating na summer, babalik sila dyan sa climate change. Bakit? Parehas yun, control. Pag COVID-19, may control. Iko-control nila yung movement mo. Hindi ka pwede magbiyahe. Hindi ka pwede pumasok dito ng walang mask at face shield. Hindi ka pwede pumunta rito na wala kang bakuna. Ma'am, may bakuna na po ako. Booster. Dapat may 4 na booster ka. Di ba? Kita niyo yung reaction ng mga tao na sasabihin ko sana ng Bechi, nagpabakuna na dati, wala nang silbi. Meron dati, recruiter ng GMA7, talent. Ang kailangan daw, may 3 booster. So, anong silbi ng dalawa? Wala. Control, that's control. Climate change. Ayan naman. Si Abby Binay daw sa Makati, mag-implement na ng sa climate change. Ganyan. Carbon tax. So, gagayahin nila yung ginagawa dito. So, ibig sabihin, nabili na nga yan ni George Soros. Imagine niyo, pag nilagyan ng carbon tax, masasolve mo yung climate change. Anong gagawin ng pera sa climate change? Ha? George Soros is Nazi sympathizer. Hindi siya Nazi, actual Nazi yata yun si George Soros Yun ang aking theory. Na nagdala yan ng mga ginto siguro na ninakaw nila sa Europe. Kaya sobrang yaman. Good evening, tama, parang hindi na natutong mga tao nagka-side effects na matayan na mahal sa buhay dahil sa vaccine. Tapos ngayon, tanggap na naman mga sinusulong ng vaccine. Edna, yun nga yung kaibigan ko. Meron kami kaibigan, no? Sampalataya talaga sa COVID. Sasabihin ko sana bid ko Hindi, sa COVID. Sampalataya sa COVID-19! Sampalataya sa COVID-19, no? Talaga, kompleto booster. Tapos nung kinuwento niya sa akin, umuwi sa Pilipinas, nagka-COVID sila, ang sama daw, para bang yung lungs niya, ang sakit. Iba daw talaga yung nangyari sa kanya. Tapos sabi niya, hindi ka nagpa-vaccine, di ba? Oo. Hindi niya mapagtagni yung impormasyon. Bakit to si Jason, hindi nagpa-vaccine pero hindi nagkasakit? Sila, ilang beses sila nagka-COVID. And yet, hindi pa rin nila nare-realize na mali sila. Ang hirap talaga Kahit yan yung mga taong kahit sampal-sampalin mo, hindi maniniwala. Kaya sabi ko, what's the point? What's the point? Dati, a long time ago, gumawa na ako ng video, di ba? Sabi ko, hindi mo maililigtas yung mga taong ayaw magpaligtas.
No, napaka-general nun, pero applicable yan sa lahat. Ano ibig sabihin? Gusto mo iligtas, ayaw maniwala sa'yo, anong gagawin? Di ba? And yun nga, it goes back to the question, when, yung mga taong yun, when will you realize you are on the wrong side of history? Na mali yung sinusuportahan mo. Ha? Mali yung sinusuportahan mo. Mali yung sinusuportahan mong mask, face shield at 6 feet social distancing. Doon sa hindi nakakaalam, inamin na ni Fauci na inimbento niya lang yung 6 feet social distancing. Diba? Sabi ko sa inyo, wala sa libro yan. Hindi ako doktor, hindi ako expert, pero wala sa libro yan. 6 feet social distancing? Talaga na nasukat nila yung talsik ng virus pag bumahing ka? Hindi yan totoo. Kung sabi ko sa inyo, gumawa rin ako ng video dati about mask. Kung totoong may deadly virus, hindi pwede tela lang. Dapat yung gas mask ang susuot natin, yung CBRN, chemical, biologic, radiologic, nuclear mask. Yun nga, biologic, yun yung mga virus eh. Julie Cabantao, pwede ba may sa babaeng bakunado? Yan ang yan ang hindi ko alam. Hindi ko alam, no. I'm not an expert. Wala tayong dito. Ang lang natin dito, ang tawag doon, ang tawag nung physics teacher ko dito thought experiment lang no? Logic lang gagamitin natin dito. Wala naman talaga mag-iimbestiga diyan kung pwede o hindi Alam naman yung DOH maggagawa ng study about kung pwede mahawa yung ganyan. Sila nga yung promotor Well, the thing is, mag-iingat ka na lang talaga, no? Kung asawa mo na, wala kang magagawa. Magsasama kayo sa hirap at ginhawa. Ganun talaga. Pero keep in mind, ano pa rin ako, guys, optimistic na hindi lahat ng nabakunahan nabigyan ng lason. Bakit? Siyempre, di ba? Kunyari, isang batch, hindi nila pwedeng lahat ng batch na yan may lason. Bakit? Madaling matrace. Kaya ang ginawa nila random. Nag-insert sila dyan ng lason. Kada batch. Yun ang aking theory. No? Random ang nilagay nila yung paghalo ng lason. Hindi pwedeng batch. Alam naman, isang batch, lahat tutumba. Kaya di ba napansin nyo? Ba't ako nagpabakuna? Wala naman nangyari sa akin. Kasi hindi ka na-tsempuhan. According sa mga expert vaccinated, sa hindi vaccinated, hindi pwede. Sabi ko, yun nga, no? That's the reason kung bakit may mga nagyayabang pa rin na, oy, ako nabakunahan, hindi naman, kasi hindi ka na-tsempuhan ng lason Kasi nga, random yan Diba? Yung 10 sila sa loob ng bahay, tapos kaliit lang ng bahay, tapos gusto 6 feet. Yeah, Jay, Santiago, nako, kukwento ko sa inyo, nakatira ako sa Tatalon, Barangay Tatalon, dyan sa Quezon City. Andiyan pa rin yung bahay namin. Yung bahay namin, napakaliit lang. Tapos matutulog kami, maglalatag kami ng banig sa sahig. So, paano ka magsa-social distancing yan? Diba? It doesn't make any sense. Yung mag-asawa, papasok sa trabaho, nakamotor. Gusto sila, mag-social distancing pag naglalakad, wag daw maghawak ng kamay. Wag daw maghalikan. Pag uwi sa bahay, matutulog sa isang kama. Paano ipapaliwanag yun? And yet, yung mga liberals, mga Democrats, mga sampalataya sa vaccine, hinihingan ako ng pruweba. Sabi ko, hindi pa ba pruweba yan? Papasok ka sa restaurant, requirement na kailangan nakamas at kailangan may box card ka. Okay? Tapos pagkakain, tatanggalin na yung mask. Paano may papaliwanag yun? Hindi pa ba yan sapat na ebidensya na niloloko kayo? Kakain ka, tatanggalin mo yung mask. So, ano nangyari sa virus? Tumigil na sa pag-atake sa'yo? Nag-hover lang siya? Hanggat isuot mo yung mask? Pag tapos ka na kumain, sabi mo, tapos na ako, magmamas na uli ako. Bakit? Bakit ka magmamas uli? Parating na uli yung virus? Tumigil yung virus? Alam nyo guys, ang hirap talaga, sabi ko ito pa pala, yung comment sa akin. Sabi sa akin nung nakadiskusyonan ko nga doon sa post, no? GMA7 na hahatulan na daw si Trump. Sabi sa akin, ano daw ang ko? Saan daw ako nag-aral?
Sabi ko kasi, anong law ang binayolate ni Trump? Frivolous lawsuit yun walang kakwenta-kwenta yung mga, those are made up lawsuits. Sabi sa akin, saan ka ba nag-aral? Tapos malamang in-stock niya yung profile ko. Yan ba yung natutunan mo sa Lerma? Kasi nakita niya siguro, graduate ako ng FEU. Yeah, so in-stock niya yung profile ko, no? Sabi ko sa kanya, FYI, alam mo ba, you can have a degree and still be stupid? Sinabi ko sa kanya yun. No? Hindi ako pinak-check ni Facebook. You can have a degree. Pinatunayan ko na sa inyo. Palagi ko pinapanood yung video na yun about yung you can have a degree and still be stupid. Kay Tyler. No? Si Tyler, high school graduate. Tapos yung isa nagyayabang, pasayaw-sayaw pa. Scientist daw siya. Gumagawa daw sila ng mga test kits for COVID-19, ganyan-ganyan. Tapos nung nirank na yung IQ nila, siya yung pinakahuli. Simangot siyang ganun. Tatandaan nyo guys kung di nyo pa alam, you can have a degree and still be stupid. You can be a doctor and still be stupid. You can be a nurse. Ang dami akong kilala, nurse, mga klasiko. And still be stupid. Bakit yung sasabing stupid? Hindi mo ba nahalata? Pagpapasok ka nga sa restaurant, kailangan naka-mask, kailangan may box card, tapos pagkakain ka na, tatanggalin na yung mask. Kasi paano ka kakain na naka-mask? So, ang question ko dyan palagi, ano nangyari sa virus na sumusunod sa'yo? Kaya ka nagmamas, tapos kakain ka, tatanggalin mo yung mask mo. Diba? Pinaglalaro ng kabalang humanity pag-test sa needs. Alam mo, yan ano rin Ang tawag siguro dyan na natural selection. Hindi mo rin minsan, hindi mo rin masisi Minsan, I mean, sometimes I don't feel bad dun sa mga natitegi. Hindi naman sa lahat pero yung iba kasi mas pinipili nila yung katangahan kaysa sa logical reasoning kahit ilang beses na yun sa original Facebook profile ko, ilang beses na yung mga winarningan ko and mga hindi pa rin nakinig. Anong gagawin ko? Hindi ka nakinig sa akin natural selection. Ngayon nagrereklamo sila, yung kaibigan na miss ko nagrereklamo para daw ang hina niya na ang dali niya magsakit. Ang dalas magkasakit talaga. Palagi na nagpo-post sa Facebook na may sakit na naman siya. Tapos yun nga, yung kaibigan ko naman, para daw humina na yung ng lungs niya, capacity ng lungs niya. Madali na siya mapagod. So, ibig sabihin, na-damage yung lungs niya. No? Na-damage. Unang bakuna, placebo, kaso nagpa-second dose pa. Ferrer Fitness Gym. Yun nga, hindi lang second dose yung booster pa. 1 to sawang booster. Si Doktora Burden, di ba? Naka-5 booster. So, pang-5 na heart attack. Pang-5 na booster. Sabi nung sampalataya sa vaccine. Wala namang katibayan na yung booster na nag-cause Talaga? 1 plus 1 equals 5 na nga So, anong pinagkaya? Di ba? Ay, nako. Mahirap talaga kumbinsihin Ando na nga yung Naka-2 dose siya, tapos naka-5 booster daw. Oh, hindi pa ba yun Hindi pa ba ebidensya yun? Mahirap talaga paliwanagan. I'm sorry kung 2025 na guys, January na. January 9, 2025. Kung hindi mo pa rin nahalata na na-scam ka ng COVID-19, wala ka ng pag-asa. Wala ka ng pag-asa. Sige, magpa-booster ka pa. Ano nga sabi? I'm in too deep. Lulong ka na Lulong ka. Na-addict na sa booster Wala na. Okay, sige. Live your life. Pero tanongin mo yung sarili mo, bakit yung mga hindi nagmamas at walang bakuna, ba't buhay pa? Di ba dapat patay na yung mga yan? Doon pa lang, ebidensya na, di ba? So, kailangan ba natin ng Kailangan pa natin ng written report? Kailangan pa natin ng studies para sabihin? Paano nga yung gumagawa ng studies, sila yung nanluloko sa inyo? Paano yun? Sino nagbabalita, sila yung nanluloko sa inyo? Paano yun? Meron pa iba yung reasoning, pag hindi yan nabalita sa sa media, hindi yan totoo. Talaga? Paano kung yung media nanluloko sa iyo? 'Di ba? Paano 'yon? Meron pa nga pansinin niyo yung GMA7. Pag nanonood ako diyan dati, yung a few weeks ago napansin ko na 'to. Yung mga nasa studio, walang mask. Pero yung mga nasa labas, naka-mask, yung mga reporter nila.
Paano nangyari yun? Confined space ang studio. Yung hangin yun, nagsisirculate lang. Sila yung hindi nakamask. Pero yung nasa open space, yung mga reporter nila, habang nag-i-interview, nakamask. Bakit? Baliktad. Diba? Dapat yung nasa studio nakamask kasi confined yun eh. Diba? Kaya nga tama, natural selection. Sometimes I don't feel bad for people na just dropping dead or mababalitaan mo stage 4, stage 3 na cancer. Pinili nila yan eh. Pinili nyo magpakatanga. Binigay sa iyo yung impormasyon, tinanggihan mo. Kasi ano yan, si Jason, conspiracy theory yan eh. Wala namang basihan yan. Walang ano ngayon, ano sabi ng kaklase, meron akong kaklase na taga-Canada na ano eh, nurse sa Canada na na promotor din ng vaccine. Promotor ng COVID-19 vaccine, ha? Hindi ko na sasabihin bakulam. Ang sabi niya sa akin, asan daw yung ano ko, yung ebidensya, kailangan daw peer-reviewed. Talaga? Sabi ko, ano ba definition ng vaccine? Di ba live attenuated virus yan? Anong source mo? Google ang source mo. Hindi naman Google, yun ang definition eh. Tama, Edna, pati yun, no? Common sense lang. Common sense. Ulitin ko, guys, you can have a degree and still be stupid. You can be a doctor and still be stupid. You can be a lawyer and still be stupid. Diba? Ang nakakabilib nga dyan eh. May mga kwento na lumaki daw sila, na tinuruan lang sila ng lolo nila, ng tama, na hindi naman nakapag-aral yung lolo at lola nila, pero mga tinuro sa kanila ay puro tama. Yun ang knowledge talaga. Yun ang mga smart people. Yung degree, kaya ka lang nakakuha ng degree is because naipasa mo yung basic requirement para makakuha ng degree. It doesn't say you're smart. No? Nakuha mo lang yung basic requirement ng school kasi nagbayad ka. 'Di ba? Nagbayad ka ng tuition. It's true na may mga bumabagsak. It's true din na may pumapasa pero tanga, 'di ba? Kayo ba? Tawin ko, ako meron akong kaklase pumapasa kahit tanga. Meron akong estudyante, naging CI ako. Nagturo ako. No? Estudyante, sabi ko, anak ng pating, hindi pwedeng maging nurse to Pumapasa, bakit? Unang-una, hindi ko na sasabihin yung school, yung mismo may-ari ng school, pag bumabagsak ang estudyante, kami pinapagalitan. Sasabihin sa amin, baka hindi kayo marunong magturo? Baka ganyan. At kami, talagang may tangang estudyante, ano gagawin? Parang pinipressure kami na ipasa lahat. Kasi wala silang kita. Ha? Shoutout doon sa school na yon. Hindi ko lang sasabihin, baka ma-libel tayo, pero 'di ba? Nung nakita yung mga bumabagsak na estudyante, pinatawag ang mga CI. Pag sumagot ka, ikaw papag-iinitan. Anong gagawin namin? Kung talagang buti umalis din ako doon Lumipat ako Nakakatakot kasi, alam mo, nag-uusap kami ng mga CI. Nakakatakot na ipasa to. Baka makapatay ng pasyente to. Pero kita nyo yung point of view ng may-ari ng school. Yung point of view ng may-ari. Tapos ang sama pa ng bunganga ng may-ari ng school. Kung pagsalitaan kami. Parang napakababa namin. No? Kaya umalis ako doon. So, wag nyo ipagyayabang sa akin yung degree nyo. No? Pwede kang magka-degree pero tanga ka pa din. Yun pa lang Yan pa lang sa usapin ng COVID Siguro hanggang ngayon, 2025, nagmamask ka pa din No? Kung hindi nyo ako kilala, i-follow nyo yung mga posts ko. Kahit panahon ng scamdemic, hindi ako nagmamask, nagpupunta akong Walmart. Pero hindi ako namatay. Hindi naman sa excited ako mamatay, pero at least meron akong hard evidence. Oy, gantong araw, meron akong video, may merong date yan, sige, thank you, Jay Santiago, sinend na climate change. Well, yan nga yung mga tanga. CNN director, nagsabi climate change, yan yung usapan yata nila sa BlackRock. Well, sabi ko sa inyo, compromise na ang mainstream media, no? MSM, mainstream media. Tama yung sinabi ni Rendon Labrador. Tama ba yan?
Na darating yung time, mga vlog, kahit hindi ako maghanap kayo ng ibang vloggers na sa tingin nyo nagsasabi ng totoo, na hindi nababayaran. Kahit wag ako, meron dyan. Kasi yung GMA7 at ABS, halatang halata. Kita nyo, abangan nyo, ito, ano ngayon, January, abangan nyo pag summer sa Pilipinas, climate change ang panay na post niyan. Climate change. 'Di ba? So, all in all, yan, mag-isang oras na rin tayo. No? Bakit nasusunog ang California? Well, there's a reason. Hindi yan tinatawag na force majeure. Force of nature. Mayroong reason yan. Either kapabayaan ng namumuno or galing sa itaas yan. Depende, no? Kung sa religion ng pagbabasihan mo. Kasi nga, di ba? Hollywood is burning figuratively and literally. Sunog. Tama, Juni. Kasi kung sa tingin nyo, hindi tatagos ang virus dito, nagkakamali kayo. Tela lang yan. Tagusan ng virus dyan. It doesn't protect you. Pero sinasabi niyan kung sino yung kaya nilang i-control. Pag nag-mask ka, no? Sinasabi niyan kung sino yung kaya niyang i-control. No? Meron pa akong napanood na TikTok or clip kagabi, no? Nagja-jogging, nakamas to protect myself and to protect other people. It doesn't make any sense. May sakit ka ba? Bakit mo kami poprotektahan sa'yo? May sakit ka? Tapos masama yun, guys. Oxygen deprivation. Ma-deprive ng yung brain natin na may pinakamataas na demand for oxygen. Pag na-deprive yan. Kaya nga, sabi nila, mayroong theory. Theory lang, no? Yung mga nabakunahan ba, nagbago ang ugali? Napansin nyo ba yon? Ako, napansin ko yun Kaya nawalan ako ng mga kaibigan Yung mga dati kong kaibigan, no? Nawala. Ako, tinanggal ko talaga. Sorry, hindi ako doon sa real FB ko, hindi ako nag-a-approve na talaga. Kasi nagbawas na talaga ako doon. Dati, 1,400 ang friends ko doon. Ngayon, 270 na lang yata. Yun talagang kilala ko na lang talaga. Okay? Kasi iba talaga, nagbago din. Nag-iba din yung ugali. Lalo na may mga bakuna. Hindi ko na sinasabing betchin yung may mga bakuna daw. Yan, nagbago ang ugali. No? Ang basehan ko po kasi mga grandparents ko inabot ng 100 plus edad bago sila namatay. Never nagpa-hospital, hindi sila nagamotan. Ito nga needs di ba? Tapos may magsasanong sa'yo, anong ebidensya mo? Ito na nga hard evidence Hahanapan ka nila ng mga literature. Hahanapan ka nila ng mga studies. Ito na nga ito ebidensya Ano na nga ito. 'Di ba? Mahirap talaga paliwanagan pero pag ikaw may personal experience ka nga, ito, hard facts to. Totoo to, hindi to fake news. Ha? Yan yan sabi niya, grandparents ko ganyan. Yung lola ko umabot ng 100 din Tataka rin talaga ako paano nangyari yun Sa buhay ngayon, marami sigurong factors pero yun din, tama. Yung naalala ko yung lola ko, natatouch ako kasi malapit ako dun sa lola ko Umabot siya ng 106 yata. Nabigyan nga sila ng pera, di ba? Pag umabot ka ng 100 years, nabigyan siya. Pero naalala ko, growing up, pagka makikikain ako sa lola ko, ang pagkain doon, isda at saka gulay. Ayoko pa maggulay nun. Ayoko rin mag-isda. Ngayon, tumanda na ako, 49 na ako, ayun, bale, hindi ko pa pala na-announce dito, nagfi-fitness journey ako I need to lose weight. So, nag-start ako noong Thursday, 196 pounds ako Ngayon, 88 pounds. And hindi na rin ako nagkakanin masyado. Lunch lang ako nagkakanin. Yes, nag-iba ugali. Napansin ko rin, nagmanas para tumanda. Ako talaga napansin ko, nag-iba yung ugali nila. And then, sila rin nung una, parang, sinesegregate kami, na ako na lang, in general, na wala akong bakuna. Parang, akala nila sila yung nasa tama. Basta tas yun nagkasira kami. Ako, nung naramdaman ko na tinatraidor nila ako, wala. Iniwan ko na talaga sila. Wala akong panahon sa mga ahas. No? Iniwan ko na talaga sila. Nainggit, kung ano-ano. Kaya yun, parang napansin ko talaga, nag-iba akong ugali. It's sad
na as you grow older, pagka tumatanda ka, nagkakaedad ka, hindi naman ako ganun katanda, 49 pa lang ako, pero kumukonti yung kaibigan mo, pero it doesn't mean na there's something wrong with you. It's just that pag tumatanda ka, nagiging wise ka. Nakikita mo na yung mga bullshit. Nakikita mo na yung mga bullshit. Hindi, ayaw mo na makisama sa mga mga plastic. Ganun lang yun. So, yun nga, kasama na dyan yung issue ng COVID. Meron kami dating group chat eh. Tatalo kami sa group chat. May isa doon, nagmamagaling. Naging nurse practitioner. Basta sinabi niya, mag-mask lang daw sabi niya, basta tatanggalin daw pagkakain. Hindi, pinigilan na ako ng misis ko eh. Huwag na ako sumagot. Kasi hindi mo talaga makukumbinsi eh. Pumapangit mga bakunado, idol. I'm sorry to say, no? Tinatanong ko lang kayo kung ayoko manggaling sa akin yan, ha? Tinatanong ko kayo, observation nyo. Basta ang observe ko, nagbago ugali. Bago yung ugali. At saka naging sakitin. Palaging may sakit. Sa takot ko na bumili ng Bible pa noong time na scamdemic, baka i-quarantine ka. Ay, nako, nakakatakot talaga. Ako talaga, pigil na pigil din ako eh. Na kahit nangangati na ilalamunan mo. Minsan naman, kung kailan hindi ka pwedeng umubo, doon ka naman mangangati yung throat mo. Talagang tatakbo ka palayo eh. Kusa na lang gumagaling sipon, upo, trangkaso. Tama. Actually, last time nagka-trangkaso rin ako eh, pero gumaling din ako. Usually kasi pagka-virus yan, guys, ito, no? Sa mga hindi related sa healthcare, usually pag virus, 3 days. Self-limiting lang kasi ang virus. Ibig sabihin, kusari yan na mamatay. So, after 3 days, at meron ka pa ring lagnat, hindi yan virus, bacterial yan. Yan ang ng mga doktor. Kaya alam nila na, pagka after 3 days, magpe-prescribe na ako sa'yo ng antibacterial or antibiotics. Pero usually, pag virus, 3 days lang yan, tas gagaling ka rin. Basta dapat malakas lang yung katawan mo and hydrate. Madaling, yan pa, isang na-observe ko, tama, madaling sumunod ang mga bakunado. Kung sabihin sa kanila mag-mask, magmamask sila. Kung sabihin sila na mag-double face mask, magdo-double face mask yan. Kung sabihin sa kanila mag-double face mask at mag-face shield, mag-face shield yan. At sabihin, mag-booster ng unlimited, gagawin nila yan. Napakadali nga sumunod. Hindi talaga sila nag-iisip para bang pinaubaya na lang talaga nila lahat sa nakatataas. Yung nakakataas na tao, hindi nakakataas na higher being. Yun din napansin ko, madaling sumunod. And hindi sila maniniwala sa'yo, sa akin. Hindi sila maniniwala. Ako, hahanapan nila ako ng kung ano-anong ebidensya, pero yung mga, sila Fauci, basta sabihin lang yan, sila Berheri, basta sinabi nila, oo agad sila, pero hindi na sila nagko-question. Napansin ko lang yan. Pero pag ako magsasabi, hanapan mo ako ng study na peer-reviewed. Pero sila Fauci, hindi mo hinanapan nung sinabing 6 feet social distancing? Ha? Si Berheri, hindi mo hinanapan? Sino pa ba yun sa DOH? Nakalimutan ko na. Diba? Hindi yung hinahanapan sila. Pero pag kami, di sige. Kaya ako, nagsawa na rin ako minsan. Nakakasawa rin na rin manggising eh. Okay, sige, tuloy mo lang yan kung saan ka masaya. Tignan natin kung sino sa ating dalawa tutumba. Kung sino sa atin ang nagka-COVID. Ako, never pa ako nagka-COVID. Hindi sa excited ako magka-COVID, pero yung kaibigan ko nga ang sama daw ng COVID niya eh. Sakit daw sobra ng lungs niya pag hihinga siya. Tapos dati, mataas ang resistensya niya. Nakakalayo siya mag-bike, pero ngayon hindi na, pagod na agad. Parang hindi naman sila, dahil sa climate change, sunog sa California, malamang ginamitan direct energy weapon para i-relocate. Edna Patio, yan nga. It remains to be kailangan natin ng ebidensya dyan, pero pwede. Kasi napaka-kurap. Parehong lugar na yan. Parehong kurap. Si Duque. Yeah, thank you, Nids. Si Duque. Kinwestiyon nyo ba si Duque? Oo lang kayo ng oo, di ba? Eh ngayon, umamin na si Fauci na hindi totoo yung 6 feet social distancing. Wala, pwede nyo bang balikan si Duque? Sila, Hindi naman, di ba? Palaging tayo kung sino yung mga nanggigising. Sino yung tinatawag nilang truthers, ha? Truthers ba ako? Sino yung nanggigising? Kami ang hinahanapan yung ebidensya. Yung sa Edna, yung sa observation mo, pwede rin, pwede eh. Kasi nga,
yung pinagkaparehas ng Maui at California, napaka-corrupt na namumuno dyan. Liberal. Similar with observation natin, yung mga nakatira dyan, hindi kino-question. Ay, hindi. May isa pa palang clip. Kahapon, sana ma-save ko yun bago na ma-delete. Isa sa mga residente ng California, policy, nakalimutan ko na yung pangalan ng lugar na yan, na nasusunog sa California, sa SoCal. Sabi, can you explain to us why our houses are burning? Wala daw nagpapaliwanag sa kanila. Bakit? Hindi nila maintindihan bakit nasusunog ang bahay nila eh. Kita nyo yun, nakatira dun ha. Medyo yun, nagigising na. Kasi iba, sasabihin lang sa inyo na climate change eh. Oh, climate change yan. Pero iba nagtataka bakit. Nagtataka na rin, nagko-question na din. Bakit nga naman nasusunog yung bahay nila? Diba? Anyway, so, well, for ano yan, I will do my research more. And hopefully, pag may nakakita kayo sa internet, i-save nyo agad kasi malamang magwa-whitewash. Pero, inintay ko tong YouTube na lang ang ano eh. Yung Facebook, kita nyo, nagbago na yung Facebook. Nagbumwelta na. Diba? Yung YouTube, hindi pa nagano. Pero, hindi pa bumabaliktad sa mga policies nila. Pero ang YouTube, diba? Yung Vice President ng YouTube na nag-censor pagka ang content mo is COVID-19, i-delete nila yung account mo, namatay na due to cancer. Oh. Diba? Berpaudok. Si Duque. Verheri. Sino yung Pau? Yung mataba. Anyway, yun nga no. Pag may ang style ngayon, pag may nakita kayo sa internet na information, i-save nyo agad bago nila ma-delete. Kasi yung YouTube nga, yung Google, yan na yung kapalitan ng bursa. O nga, Berpaudok na. Ang YouTube nga guys, dinidelete nila yung mga contents. Nung nire-review ko nga yung channel ko sa YouTube, no, may ginawa ako doon video, gamot sa COVID-19. Dinidelete. Kasi daw, medical misinformation. Medical misinformation. Kasi at that time, wala naman sila binibigay na information sa akin, di ba? So, gumawa ako, ano kayong pwede ko masasuggest? Gumawa ako ng video, pero buti hindi ako, hindi, binigyan pala ako ng strike ng YouTube noon, pero buti hindi dinelete yung channel ko. No? So, hintayin natin. Yan ang epekto ng Trump presidency. No? Bumabalik yung freedom of speech. Freedom of speech. Guys, imagine nyo, ma-appreciate nyo yan pag nawala eh. No? Hindi ka pwede magsalita, marirestrict ka, 28 days, 60 days. Eh ngayon, pwede na ako magsalita, na-scam ang COVID-19. Tinakot kayo para voluntary, magpabakuna kayo na hindi naman totoong bakuna, na yan ay experimental gene therapy drug. No? mRNA yan. Diba? Hindi nga daw, hindi approve sa tao ang mRNA vaccine eh. Sa hayop lang yan eh. Hindi ko alam ba't pumayag yung iba. Kasi pumayag dahil tinakot. At kino-urse. Matatanggal ka sa trabaho pag wala kang bakuna. Matatanggal ka sa trabaho pag wala kang bakuna ng COVID-19. Hindi ka makakapasok sa restaurant. Hindi ka makakapasok sa mall. Hindi ka makakasakay sa jeep. Di ba? Anong tawag yun, di ba? Di ba coercion yun? Guys, no? Talagang, kung talagang malaya ka sa Pilipinas, dapat na-demanda, nakapag-file ka ng lawsuit sa gobyerno eh. Dahil coercion yan eh. Tinapakan yan yung human rights mo to live. Para lang makapamalengke ka, makabili ka ng pagkain eh. Hindi ka pinayagan sumakay sa jeep. Andiyan pa rin yung mga footage noon, yung mga lola, mga mami, may edad na, umiiyak dahil pinaglakad sila, dahil wala raw silang bakuna. No? Pero yung mga may bakuna, they don't see anything wrong with that. Wala sila nakikitang mali doon. Akala nila sila yung nasa tama. Again, tatapusin ko na to guys. Doon sa mga hindi naniniwala sa akin, tanungin nyo yung sarili nyo. What will it take for you to realize na you're on the wrong side of history? Na mali yung sinusuportahan mo. Mali yung pinaniniwalaan mo. Ano kailangan magbago? Ano kailangan mangyari? So with that guys, tatapusin ko na yung live na to. 1 hour, 9 minutes na to. Mahaba na. And please, click like. I-share nyo para makarating sa iba.
'Di ba? Kahit pa paano, siguro yung iba dyan, napapaisip na rin eh. Yun ang halata, alam ko eh. Yung mga dating suportado yung bakuna, napapaisip na rin. Kasi nagtataka sila, ba't itong mga walang mask, walang bakuna, hindi namamatay? Hindi nagkaka-COVID. Hindi nagkaka-COVID-19. That's it guys, thanks for watching. Bye.